Praise the Lord. Hello universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, mapayapa at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at narito po akong muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At ang topic po natin sa mga oras na ito na ibinigay ng Panginoon ay tungkol po sa pamana ng Diyos. Subalit bago po ako magsimula, ay nais ko muna pong magbigay ng isang panalangin upang hingin po natin ang pagsama ng banal na Espiritu Santo at ang presensya ng Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah! Welcome Holy Spirit. Awa naming Diyos, dakila at banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang mabuting Diyos na laging umaalalay at patuloy na nagpapala sa lahat ng tao sa buong sangkatauhan. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan at sa mga pagkakataon na ito, Panginoon. Tumudulog po kami sa iyong banal na harapan. Humingi po kami, Panginoon, ng awat habag mo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming karumihan at sa lahat, Panginoon, ng aming pagkukulang. Ikaw po ang Diyos na mahabag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa buhay na pahiram, sa dakilang kahabagan, sa araw na ito, Panginoon, sa biyaya at pagpapala at sa mga karanasan namin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pagsubok na aming nararanasan na lagi pong may solusyon na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa malakas na pangangatawan, sa karunungan at kaalaman, sa lahat, Panginoon, ng aming nararanasan sa araw-araw. Maraming salamat. Kukulang ang salitang salamat, Panginoon, upang ikaw po ang Diyos na mapupurihan. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati at ang bawat, Panginoon, mamumutawing tinig sa aking labi, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na magsalita. Itago mo ako, O Diyos, sa iyong likuran. Ikaw po, Panginoon, ang makita. At sa bawat pagsasalita mo, Panginoon, ay hipuin po ang puso't isip at kaluluwa ng bawat makakapanood at makakapakinig. Magrema po sa aming buhay, Panginoon, ay mga buhay na salita. At dalangin ko po, Panginoon, na maging biyaya at pagpapala ang mga salita mo ito, na maging kalakasan at biyaya at pagpapala, Panginoon, sa aming buhay. Bigyan, Panginoon, kami ng direksyon sa mga pagkakataon nito kung ano po ang aming dapat gawin. Hallelujah. Bigyan, Panginoon, ng iyong abang lingkod ng triple portion of anointing at ikaw po ang Diyos na magsalita. Take over, Holy Spirit. Hallelujah. Inaangkin ko, Panginoon, ang katagumpayan ng kapahayagan namin. Samahan mo, Panginoon, ng iyong abang lingkod. Praise God. Speak up, Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. At praise God. At ang ating pong gospel ay hahanguin po sa 1 Hari 10:14 to 25. Praise the Lord. Hindi tayo gaano prepared. Take over, Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Kumusta po kayo? Ang ating pong gospel ay hango po sa 1 Kings 10:14 to 25. Ang sabi po dito ng Panginoon sa kanyang kasulatan ay ang timbangan ng ginto na dumating kay Solomon sa isang taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga naglalako at sa kalakal ng mga mangangalakal at sa lahat na hari ng halu-halong bayan at sa mga gobernador sa lupain. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto, 600 siklong ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya'y gumawa ng 300 ibang kalasag na pinukpok na ginto, 3 librang ginto at ang ginamit sa bawat kalasag at ipinaglalagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat na Libano. Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng gintong pinakamainam. May 6 na baitang sa luklukan at ang pinakalangit ng luklukan ay mabilog sa likuran at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran
sa siping ng dako ng upuan at 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay. At 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako at sa kabilang dako sa ibabaw ng 6 na baitang. Walang nagawang gayon sa alinmang kaharian. At ang lahat ng sisidlang inuman ng Haring Solomon ay ginto, at ang lahat ng sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto, walang pilak. Hindi mahalaga ito sa mga kaarawan ni Solomon, sapagkat ang hari ay mayroon sa dagat ng mga sasakyan na yari sa Tarsis na kasama ng mga sasakyan dagat ni Hiram. Minsan sa bawat 3 taon ay nanggagaling ang mga sasakyang dagat na yari sa Tarsis na nagdadala ng ginto at pilak at garing at mga unggoy at mga pabo real. Sa gayo ang Haring Solomon ay humigit sa lahat ng mga hari sa lupa sa kayamanan at sa karunungan, at hinanap ng buong lupa ang harapan ni Solomon upang makinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso, at sila'y nagsipagdala bawat isa ng kanya-kanyang kaloob ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit at sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula sa sanggayong taon-taon. Praise God. Yun po ang gospel natin sa atin pong topic tungkol po sa pamana ng Diyos. At biyaya po ng Panginoon, ang sabi po ng Panginoon ay patuloy po tayong magpuri ang lahat ng nilalang na inaangking anak siya ng Diyos. Magalak po ang bawat isa sa atin sa buhay na meron po tayo ngayon, at ipagpasalamat ang pahiram na buhay, ang malakas na pangangatawan at ang mga pagsubok na nararanasan po natin. Maging ang mga biyaya at pagpapala na kaloob po ng ating Amang nasa langit ay mangibabaw pong palagi. Ang pag-ibig sa ating buhay, sa ating puso't isip, at hayaan po natin na ang Diyos ang maghari at manguna sa buhay natin sa lahat po ng panahon. Hindi po nasusukat ang lakas o kadakilaan ng tao sa pamamagitan lang po ng material na bagay na meron siya, at hindi din po kayang ipaliwanag ang buhay ng tao sa pamamagitan lang po ng nakaraang kadiliman na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Na kumbaga hindi po yun ang basihan ng pagkakakilanlan po ng tao, kung paano po natin irerespeto at kung paano po ang tamang pagtrato. Ang talino ng hari at kaba ng yaman ay mula po sa Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng bagay, na ang karunungan at yaman at katagumpayan ay pamana po ito ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At kung ikaw ba ang pinili, kapatid, ng Panginoon upang magtangan ng kanyang pamana, handa ka ba, kapatid, na protektahan at karapat dapat nga ba na magtangan ka o tumanggap ka ng pamana ng Diyos? At ano nga bang ibig sabihin ng pamana na ipapamana ng Panginoon sa atin? Ngunit handa ka din ba, kapatid, na dumaan sa proseso ng pagsasakripisyo, kasi ang hinihingi nating buhay na katagumpayan ay may dadaanan po tayong mabigat na pagsubok sa ating buhay. O susukuan ba natin o bibigay ka ba sa oras na sinusubukan ng Panginoon? Minsan po iginagalang lang ng tao yung mga taong nasa kapangyarihan, yung mga taong may mga pinag-aralan. Doon po tinitingnan kasi merong takot sa puso na parang, praise the Lord, hallelujah. May takot sa puso na parang kailangan sundin kasi siya ang may kapangyarihan at siya ang pinamanahan ng Panginoon ng rangya o kayamanan sa buhay. At yung mga nasa bababa na katatayuan sa buhay ay binabase po doon sa katatayuan kung paano ang tamang pagtrato, kung paano mo tatratuhin itong tao na ito, dahil tinitingnan na hindi daw ito ang pinamanahan ng Panginoon. Subalit, naniniwala ka ba, kapatid, na kapag ang Diyos ang nagbigay at naglingap sa iyo, anuman ang katatayuan mo, ay kayang burahin ng Panginoon ang lahat ng inaalala mo? At anong klaseng pamana po ba ang kaloob na mula sa ating Amang nasa langit? Praise the Lord, hallelujah. Meron po tayong 3 pag-aaralan sa ating topic. Ang una po dito ay, ano yung mga uri ng pamana ng Panginoon? Meron pong pamanang kaligtasan at yung pagputol po ng sumpa sa buong sambahayan. Meron din naman pong karunungan at kaalaman at yung talino pong hindi pangkaraniwan na magtataka kung saan po nang gagaling yun. Parang alam mo kaagad yung mangyayari, na parang binibigyan ka ng pahiwatig na iginaguide ka ng iyong intuition. Hindi po yan sa sarili lang natin. Pamana po yan ng Panginoon. Yan po yung karunungan at gift na kaloob po ng ating Diyos na buhay. Ano pa po? Meron kang lakas ng pagkataang loob. Payapa yung loob mo. Kahit po maraming pagsubok, alam mo sa sarili mo na meron kang Diyos na kakampi na kaya kang ipagsanggalang sa lahat ng oras. At ano pa po, yung mga biyaya at pagpapala, ito po yung mga material na bagay na kaloob ng Diyos na kailangan po natin
bilang tao na mga hinihiling natin. Katulad po nung mga wishes po natin na ibinibigay ng Diyos. Yan po yung mga blessing na pamana ng Panginoon sa atin. At hindi lang naman po sa mga material na bagay ang pamana ng Diyos. Maging po sa buhay na ganap at kasiyasiya, yung masayang tao. Yung masaya kang tunay. Yung parang pinagpala ka ng Panginoon na hindi ka lang sa pinagpala sa biyaya at pagpala sa material na bagay, kundi pinagpala ang puso mo na ibinigay ng Diyos sa'yo. Yung mga hinihingi mo na parang sulit yung mga paghihirap mo kasi ibinigay ng Diyos sa'yo, ibinaba ng Panginoon na hindi kanya ipinahuli. Na bagamat tinitingnan ka ng mga tao na parang wala ka ng parang wala ng pag-asa. Parang wala nang pupunta niya. Kasi minsan ang tao, dinidegrade ang kapwa mo kung ano lang ang nakikita sa'yo. Parang doon ka lang niya, irerespeto base doon sa katatayuan mo. Pero yun nga ba talaga ang dapat natin tingnan sa pamamagitan ng pamana ng Panginoon? At ano pa po ang mga uri ng pamana ng Panginoon? At sabi po dito sa 2 Corinto 5:17. Sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, at ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang mga bago. Ito po yung pagka nasumpungan daw po natin ang ating Panginoong Hesus, nandun po yung pamana na ibibigay niya. Kasi ginagawa po tayong bago ng ating Panginoon. Bago ang ating puso, bago ang ating kaisipan. Inaayos po ng Diyos ang lahat ng bagay. Minsan, parang nagtatanong tayo, bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Bakit ganito po? Bakit ganyan? Hindi rin po natin maunawaan bilang tao. Subalit ang Panginoon na atin pong nasasandigan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, sa oras na lumapit po tayo sa Kanya, ipinapakita po at binibigyan tayo ng pamanang karunungan kung ano po ang dapat natin gawin, kung bakit ganon ang nangyayari sa atin. So, ito pong buhay na ganap at kasiyasiya, nakaloob po ng Panginoon. Kaya sabi nga po, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. So, ibig sabihin po, ito po ay isang uri ng pamana, ang buhay na ganap at kasiyasiya. At ano pa po ba? Ang buhay na walang hanggan, ang kagalingan sa karamdaman, ang pag-ibig ng Diyos, o ang pagmamahal na sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Doon pa lang po pamana ng Panginoon na sino pong magulang ang magbibigay ng kanyang anak para maging katubusan para sa lahat. Kundi ang ating pong amang nasa langit, na ang ating pong Panginoong Hesukristo ang ibinaba niya dito sa lupa upang maging katubusan po sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. At hindi po siya nagdalawang isip na ibigay po ang kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong Hesus upang maging pamana po sa bawat isa sa atin. Yan po ang tunay na pamana, ang Panginoong Hesukristo. Kasi mahal po niya tayong lahat. At ang tunay na nakakilala sa Panginoong Hesus ay ipinaghanda naman ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ayun po, at ano pa pong uri ng pamana ng Panginoon? Yun pong buhay natin ngayon. Yun pong hininga mo. Yun pong buhay na kaloob ng Diyos na araw-araw niya tayong kinigising. Meron pong pamanang buhay ang Panginoon sa atin. Yung iba po parang lumalaban pa. Sa Diyos na lang kumakapit. Lumalaban pa kasi parang pabitaw na ang buhay niya. Subalit, ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, ano man daw po ang hingiin natin sa kanyang pangalan ay kanya pong ibibigay. So ito po ay uri ng pamana ng Panginoon. Ito pong buhay natin ay pamana ng Diyos yan. At malaking pamana po ng amang nasa langit ang Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. At sabi nga po sa dito po sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad po ang mga taong binibigyan ng pamana ng Panginoon na buhay at karunungan. Hindi lang po yan sa material na bagay. Maging etong buhay na ito, yung kalakasan mo, pamana ng Diyos yan sa'yo. Minsan nagre-reklamo po tayo. Tinitingnan natin, parang kino-compare po natin yung buhay natin sa buhay ng iba. Pero iba po yung path na dinadaanan niya. Iba rin po yung path na dinadaanan mo. Kaya hindi po natin dapat i-compare. Sabing, ay, ang swerte naman nun. Parang siya lang ba ang pinamanahan ng Panginoon ng yaman? Siya lang ba ang pinamanahan ng Panginoon ng biyaya at pagpapala? Paano naman ako? May kanya-kanya nga po tayong timeline sa buhay. Minsan, sinusubok ka na mabibigat na pagsubok kasi
sobrang laki ng pamana tatanggapin mo. At kung susukuan mo naman ang kalooban ng Panginoon, parang binigo mo ang Diyos sa buhay na kaloob niya sa'yo, sa buhay na gusto niya para sa'yo. So, ang dapat po natin gawin kapag makaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay, patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Napakahirap po nito, yung parang sasabihin, patuloy na lang ako lumalapit sa Diyos, parang wala ng pag-asa, parang wala ng pagbabago, parang paulit-ulit na lang. Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon na lubusan tayong magtiwala sa Kanya. Parang, handa ka ba kapatid? Handa ka bang magsakripisyo? O daanan mo yung mabigat na proseso na kaya mo bang tiisin talaga? Na parang halos durugin ka na para matanggap mo lang yung pamana ng Panginoon. Na parang sobrang bigat ng pagpasok ng Panginoong Hesukristo, ng pag-ibig sa ating buhay na ibinibigay niya ang pagmamahal, na parang ang hirap ba nating tanggapin? Kasi minsan po, yung pagsubok, yan po yung parang napapasuko ka na, hindi mo na kaya. Subalit, merong Diyos po na handang tumulong at umalalay po sa atin. At ang pamana na po na ito ng Panginoon, na ito na ibibigay sa atin, ay meron pong kanya-kanyang panahon. Hindi po yung parang gusto mo lang ngayon, gusto mo lang mangyari ngayon yung inaano, pero kailangan din po nating kilusan yung mga bagay. Ngayon, halimbawa, kumikilos ka, at merong mga parang mga humahad lang sa buhay mo. Subalit, huwag kang magpahad lang dun, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. At kahit napakabigat po ng buhay, ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, at siya po ang bahala sa atin. Praise the Lord. At sabi nga po dito na ano man daw po ang uri ng pamana ng Panginoon ay mayroong panahon, may kanya-kanya pong panahon sa silong ng langit. Sa Ecclesiastes 3:11 po, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. Praise God. At yun po, may kanya-kanya pong panahon ng lahat ng bagay. Kaya kung akala po natin parang gusto lang po natin ng ganito, gusto lang po natin ng ganyan, parang kailangan mo siyang pagsikapan at pagtiyagaan. Parang kailangan mo mabuhay ngayon para sa sarili mo. Praise the Lord. Parang sinasabi ko sa sarili ko ngayon. Maraming salamat po. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito. At sa number 2 po, ano yung mga karanasan natin sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? Ang sabi po dito ng Panginoon, ang magiging karanasan po natin sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon ay lilingapin po tayo ng Diyos. Meron pong paglingap at kaligtasan kapag nasa lilim ka po ng kapangyarihan ng Panginoon. Parang wala kang aalalahanin. Parang ang lahat ng bagay ay ipagkatiwala mo sa Kanya. At mag-show up ka, kumilos ka, and then, siya na po ang bahala sa paglingap. Mahirap po kasi sabihin na parang mag-show up ka, kumilos ka, kasi lalo na kapag halimbawa, ang bigat-bigat po ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Subalit, binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para patuloy po tayong makaganap sa araw-araw. Praise the Lord. At sabi po yun sa Psalms 35, saglit lang. Praise God. Nasaan yun? Ang sabi po sa Psalms 35, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay, pag-iyak ay magtatagal na magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Praise God. At yun po ang mararanasan natin na karanasan sa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon, yung pong paglingap ng Diyos sa atin. Lilingapin po niya tayo sa mga oras na nahihirapan po tayo, na parang hindi na po natin kaya, na andyan po ang kamay ng Panginoong Hesukristo upang abutin po tayo sa ating mga pinagdadaanan. At binibigyan po ng iba yung kalakasan ng Panginoon ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Binibigyan pa po tayo ng lakas upang makaganap po tayo sa araw-araw, na parang kahit hindi na po natin kaya, pinipilit po tayong itayo ng Panginoon at patuloy po tayong binibigyan ng liwanag at pag-asa upang maganap po ang dakilang misyon na pinapangyari niya sa ating buhay. Sabi po ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan hanggat hindi nagaganap ang nais niya para sa ating buhay. Praise God. At ano pa po ang magiging karanasan natin sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos?
yun pong meron pong matuwid at makatarungang paghatol po na pantay-pantay. At meron din pong pag-iingat ang Panginoon o divine protection sa ating buhay. At naandun din po ang divine breakthrough at ang mga himala at tanda at kababalaghan po sa ating buhay ay ating pong mararanasan. Ito po yung kapag nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, na magiging karanasan po natin. Halimbawa, meron pong mga taong sumusubok sa atin. Binibigyan ka po ng lakas at parang ipinapakita po ng Panginoon sa iyo kung sino itong mga tao na ito para ingatan ka niya. Iniingatan po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo hinahayaan na parang mag-isa lang tayo na lumalaban. Kasama natin siya sa journey ng ating buhay. Minsan hindi po nauunawaan ng tao. Parang, bakit gano'n yan? Bakit ganyan? Kahit yung tao na parang hindi rin niya naiintindihan. Subalit, ipinagkakatiwala po sa Panginoon ang lahat ng bagay. At ang Diyos po, ang nagtakda ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Sabi nga po, hindi natin matatarok ang kaisipan ng Panginoon. Iba po sa pag-iisip ng tao. At mabuti po ang Panginoon na sa mga karanasan po natin, sa ilalim po ng kapangyarihan niya. At bagamat marami po parang kumakalaban din sa atin o marami pong parang sumusubok sa ating buhay, ang Diyos po ay makatarungan at patuloy po tayong iniingatan at siya po ang gumaganti para sa atin. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Psalms sa Psalms 2 7-10, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa, iyong pinakaari. Sila iyong babaliin ng isang pamalong bakal, iyong dudurugin sila na parang isang sisidla na magpapalyo. At ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayong mga hari, mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Amen. Makatarungan po at matuwid kung humatol ang ating Panginoon. At siya po ang magbibigay sa atin ng pag-iingat, ng divine protection at divine breakthrough o pambihirang katagumpayan sa ating buhay na hindi po natin maunawa. Na minsan parang, praise God, na minsan po, sa pinagdadaan, parang ikaw din ay mamamangha ka sa kabutihan ng Panginoon na paano mong nagagawa yung kung hindi ang Diyos ang tumulong sa iyo. At ang Panginoong Hesus po ay hindi nang iiwan saan ka man magpunta. Ang tao po, lolokohin tayo. Pero ang Diyos ay hindi po tayo iiwanan. Ang tao parang nandyan lang yan na susubukin ka hanggang may hangganan po ang lahat. May hangganan ang galit, may hangganan po ang buhay. May hangganan ang lahat ng bagay. Hindi habang buhay. Minsan parang moment mo yan. Minsan parang sige, pagbigyan mo ang kalaban. Parang hayaan mo sila na sa ginagawa sa'yo. At ang Diyos ay pantay-pantay at makatarungan kung humatol. Hindi napapagod ang Panginoon na lingapin ang kanyang mga anak na nahihirapan at napapagod. Kasi meron pong nakatakda at nakahain ang Panginoon na pamana sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At ano pa po ang karanasan natin sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? Ito pong mga himala, tanda at kababalaghan sa atin pong buhay. Paano po, mararanasan po natin yung mga kababalaghan na hindi po natin maipaliwanag. Na parang, ito pong kahapon, ito pong preaching outline ko po habang ginagawa ko po ito. Hindi ko po alam kung paano ko siya sisimulan. Hindi ko alam kung ano po ang magiging gospel, saan ko po kukunin. Tapos yung title po na pamana ng Diyos na parang ipinapaisip po ng Panginoon. Hanggang sa nandun po ako sa church, meron pong kalapating puti na bumaba po dun sa may pahan ko kasi nakaupo ako. Yun, habang binabasa ko po yung Bible, doon po sa verses po ng 1 Kings dito po sa 1 Kings 10:14-22. Habang binabasa ko po yan, hindi ko po alam kung tama po na isusulat ko siya doon sa papel. Pero nandun po yung kalapating puti bumaba sa paahan ko. Lumapit po siya habang binabasa ko po. Parang binibigyan niya po ako ng sign na yan ang isulat mo. Yan ang magiging gospel sa preaching outline mo para bukas. Ano pong pangyayari yun? Yan po yung karanasan ko na kababalaghan sa buhay ko na hindi ko po maipaliwan. Ano pa po yung mga kababalaghan? Yan po yung tanda. At nung time po na habang tapos na po akong magsulat ng preaching outline ko po, bumaba po ulit yung kalapating puti dun sa harapan ko naman. Bigla po siyang parang umupo, lumuhod po siya.
Tapos tumingin po siya sa akin na parang nagsasign po siya na thank you, ganyan. Nag-thank you rin po ako na parang may sign po ng Holy Spirit na tama po yung ginagawa ko at tama po yung aking ginawa na gawin ko po ito at magpahayag po ako. Praise the Lord, hindi ko po ito magagawa kung hindi po ako sinasamahan ng Panginoon. Ayoko pong magsarili, hindi po ako na parang, kasi kapag once na pumasok ka po sa spiritual na buhay, hindi ka na po makakatalikod. Lalo kapag pinagmi-mission ka ng Panginoon, kahit ano pong pilit mo na gusto mong tumalikod at pumilit ka ng buhay na nais mo, ay hindi mo po magagawa. Hindi mo po siya kayang kasi iba po ang utos na pinapagawa ng Panginoon. Iba po ang tinik ng Diyos. Kapag ang Diyos po ang nag-utos, wala ka pong magagawa. Hindi ka po makakatalikod. Hindi ka kahit ano pong gawin mo, hahatakin ka pabalik sa dapat na pupuntahan mo, na dapat doon ka sa sitwasyon na yun. Sa totoo lang po, napakahirap po maging misyonero, napakahirap po ng aking ginagawa, napakahirap na hirap po ako dito sa pinapagawa ng Panginoon. So, kailangan ko po itong tayuan kasi ito po ang gusto ng Panginoon na magsalita po ako ng mga buhay na salita niya. At kailangan ko pong gawin, dahil kapag hindi ko po ginawa, ay pakiramdam ko po parang malalagot po ako. Takot po ako sa Diyos, hindi po ako takot sa tao, takot po ako sa Panginoon, hindi ko po maintindihan kung ano po ang gagawin ko, ano ang mangyayari. Hindi po ako natatakot sa kung ano man ang magaganap sa aking buhay. Mas natatakot po ako sa Panginoon kung hindi ko po magampanan ang pinapagawa niya sa akin ngayon. Praise the Lord. At yun po ang mga karanasan ko na himala, na habang sinusulat ko po, meron pong sign na may kalapati na tama daw po ang aking ginagawa, na gawin ko po ito para sa Panginoon. At ang Diyos po ang maluwalhati sa kapahayagan na ito. Maraming salamat po sa Panginoon. At yun nga po, sabi po dito sa John 4:48, sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo ng mga kakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Parang to see is to believe po tayo. Minsan, masasabi po natin na parang wala kasing nakikita sa'yo. Kaya, paano kang papaniwalaan ng tao? Wala sa'yong makita. Hindi ka man lang makita na ano tawag dito? Paano kitang papaniwalaan dyan na makakaakay ka ng kaluluwa? Paano kitang papaniwalaan na buhay ang Diyos sa buhay mo? Kung wala akong makita sa yun, yung buhay mo nga parang ang gulo-gulo, parang kung ano-ano. Parang yun nga po sasabi ko na hindi mo pwedeng i-define ang tao sa katatayuan lang sa buhay. Sa panawagan po ng Panginoon, hindi po pwedeng parang doon mo babasihin sa nakaraan ang buhay ng tao para mahikayat ka, makita mo ang kabutihan ng Panginoon. Kasi minsan, ginagamit po yun, ang kadiliman ng buhay, para magkaroon po ng liwanag at pag-asa din po yung kapwa mo na nahihirapan at naandun din po sa same scenario ng buhay mo sa nakaraang panahon. At minsan po, may liwanag ka na parang nakikita naman nila, pero ayaw nilang aminin sa sarili nila. Kasi, anong tawag doon, yung parang merong insecurities na parang yayabangan, naaangasan, na parang hindi yan totoo. Pero patuloy naman na tumitingin sa liwanag mo. Hindi po ako yun. Ang Panginoon po ang nag-utos na kailangan ko po itong gawin para sa Panginoon. Hindi ko po gusto na ganito ang piliin kong tinatahak na landas. Pero ang Panginoon po ang nag-uutos na ito ang gawin ko at kailangan ko po siyang ipahayag dahil kung hindi, ako po ang nahihirapan, ako po ang malalagot, ako po yung parang ginigipit, ako po yung, alam mo, para ka pong hostage na hindi ko po maintindihan. At kapag nagagawa ko naman na makapagpahayag, nagkakaroon po ako ng kapayapaan sa aking puso at isip na parang nagampanan ko ang misyon, na parang masasabi ko, pwede na po akong mamatay kasi nagawa ako ng misyon na pinapagawa. Pero hindi pa. Kasi patuloy pong ginagamit ng Panginoon ng aking buhay. Ipinapagamit ko po sa Kanya kung ano ang nais niya, yun po ang mangyari. At siya na lang po ang bahala sa akin. At yun nga po ang mga karanasan ko na marami pong mga himala, tanda at kababalaghan ako nararanasan sa kapangyarihan po ng Panginoon, sa akin pong pananatili sa Kanya. At hindi po madali ang magmisyon. Praise the Lord. At sa number 3 po, ano yung mga hakbang natin sa buhay para sa pagtanggap natin sa pamana ng Panginoon? Una po, para makatanggap po tayo ng pamana ng Diyos. Ang mga pamana po kasi hindi lang naman yung pamana po na kayamanan. Andyan po yung karunungan at kaalaman kung paano po magkakaroon tayo ng ganyan. Kung paano po natin haharapin ang buhay natin sa araw-araw. Minsan po parang, kasi kung ang babasehan lang po natin, yung mga material na bagay, yung mga dyan lang po tayo nakatingin sa material na bagay, tapos uuriin mo yung kapatid, bakit hindi yan nagtatrabaho, parang bakit hindi yan kumikilos,
meron pong ginagawa ang Panginoon na hindi maunawa ng tao at hindi ko rin po maunawa kung ano po ang gustong pangyarihan ng Panginoon. Basta alam ko lang po, nandito ako na nagpapahayag ng salita ng Diyos dahil nagagalak po ang aking puso na gawin ito. At kung iisipin ko naman, kasi ang sabi po ng Panginoon, hindi pwedeng dalawa ang pinapanginoon mo. Hindi pwedeng naghahanap ka ng pera at naglilingkod ka sa Diyos na parang back up lang mo ang Panginoon. Parang ano ba tawag nito? Parang pag totoo po yan, kapag pinagmi-mission ka ng Panginoon, hindi ka po makakatalikod sa Kanya. Parang katulad po sa pari. Parang hindi po sila nagtatrabaho. Kahit po mga pastor, wala po yung mga trabaho. Kasi pinagmi-mission po yan ng Panginoon at wala po yung sahod. Kaya nga po ang mga tao, nagkakaroon po tayo ng pag-iikap po. Kasi yan po ang ginagamit ng Panginoon para sa gawain niya na lumagana po para maipahayag ang mga salita. Kasi kumakain po ang lahat ng mga misyonero. So, wala po yung mga sahod. Yan po yung mga allowances lang. So, mahirap po kapag nag-mission, lalo kapag nagpapahayag ka po ng salita ng Diyos. Sobrang po. Pero, mabuti po ang Diyos na siya po ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman kung paano po nagaganapan ang ating buhay. At, yun nga po, ang katulad ng sabi ng Panginoon na, sinabi nga sa kanya ni Jesus na malibang kayo'y makakakita ng mga tandaan, mga kabalaghan, ay hindi kayo magsipaniwala sa anumang paraan. So, yun po. To see is to believe po tayo sa pamana ng Diyos. Na kailangan po makita ng dalawang mata natin kasi hindi po naniniwala ang tao. Subalit, sa akin po, sa puso ko, sa ginawa po ng Panginoon sa aking buhay, sa patuloy na pagbigay niya po sa akin ng kalakasan at pagsama niya po sa akin sa araw-araw, naniniwala po ako sa Panginoon, ang layo po ng narating ko na sa aking paglilingkod dahil sa pagsasakripisyo ko po sa Panginoon, bagamat marami pong pagsubok na dumadaan, hindi po ako iniiwanan ng Panginoong Hesukristo. Wala po akong kakampi kundi ang Panginoon lang. But meron din pong ituturong leksyon ng ating buhay, nakasama po ang ating Diyos, na gusto po tayong maging maayos syempre. At yun nga po, ano po yung mga hakbang sa buhay natin para sa pagtanggap natin sa pamana ng Panginoon? Yun po yung paghahanda natin ng ating sarili. Yung pag-alay po ng ating sarili na buong puso po natin ibinibigay ang ating buhay sa Amang nasa langit. Na tinatanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen po ba? At yun po, ang sabi po dito sa Psalms 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen po. Inihahanda po natin ang ating puso sa pagtanggap po ng biyaya ng Panginoon. Para po makaranasan natin ang pamana ng Diyos. Hindi lang po sa material na bagay, maging po sa buhay na pahiram niya, kalakasan, karunungan at kaalaman. Yan po ang pamana ng Panginoon. At higit po sa lahat, ang masumpungan po natin ng ating Panginoong Hesukristo at maranasan po natin ang kapangyarihan niya. Na sa isang malinis na puso, na na gusto pong tumanggap at nais po na tumanggap sa ating Amang nasa langit sa pagkatok po ng ating Panginoong Hesukristo. Naandun po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. May paglingap at may kaligtasan po tayong mararanasan. At ano pa po yung mga hakbang natin sa buhay para matanggap po natin yung pamana ng Diyos? Yun po, magkaroon po tayo ng pagtitiis, pagbabata, may pagtsatsaga po tayo, pagiging masunurin, pagpapakumbaba, pagtanggap po sa mga magaganap sa ating buhay na tanggapin po natin kung ano yung ating mga magiging karanasan. At yun po na magkaroon po tayo ng pagmamahal sa ating puso o yung pusong dalisay na dinadaluyan po ng blessings. Minsan hindi lang po sa mga parang yung inaasahan lang po natin na sa ating pong free will. Meron din po na biyaya ang Panginoon ay binibigay niya sa mga taong matsagain at matiisin. At yun nga po, hinihingi ng Panginoon na sa pagtanggap po natin ng mga pamana niya, isa po sa hakbang yun pong pagmamahal, unconditional love po, na no boundaries. Wala kang boundaries doon sa love mo, sa kapwa mo. Subalit minsan, kailangan din po nating hilingin sa Panginoon na bigyan tayo ng pusong sakdal na mag-iingat po ng buhay na patutuo ng Panginoon. At hilingin din natin sa Panginoon, kailangan din po natin minsan na patigasin ba ng Panginoon ang ating puso. Kasi minsan, sa sobrang lambot mo kapatid, parang wala na, naubos ka na. At ang pamana ng Diyos ay hindi niya basta-basta ibinibigay sa mga tao pong mahihina. Sa mga tao po na parang hindi mo kayang tayuan kung ano yung dapat mong tayuan. Kaya kailangan po natin ng pagtitiis,
Nandun po yung pamana ng Panginoon. Parang hinanda niya tayo at hinahanda ng Panginoon ang biyaya para sa atin. Subalit kailangan po nating maging handa rin ang ating puso at ating isip at ang ating buhay na sa pagtanggap sa Kanya, na ihanda din po natin at ihain natin ang ating sarili para sa Kanya. Praise the Lord. At yun nga po, ang sabi po dito na kailangan po nating magkaroon ng unconditional love or pure heart. Dahil kung wala po tayo nito, ay hindi po natin mararanasan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Praise the Lord. Nasaan po yun? Ang sabi po dito, hallelujah, hallelujah. Saan na? Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 13:4-13, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalungman ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nangangakilala tayo ng bahagya at nanganguhula tayo ng bahagya. Datapot kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayo nakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapot ngayon nananatil ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen po. Yun po ang isa sa mga hakbang natin sa buhay para daw po matanggap natin ang pamana ng Panginoon. Na magkaroon po tayo ng pure heart, pagmamahal po or unconditional love sa ating buhay. Praise the Lord. At sa ating pong konklusyon, nagiging ganap lang ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao kung ang ating puso't isip at kaluluwa ay nakaugnay po sa Kanya. Nangyayari ang himala ng langit sa taong may pusong dalisay na handang tumanggap sa pag-ibig ng Panginoon, pusong bukas at pusong sakdal na kayang ingatan ang bawat kahatulan, mga panukala at buhay na patutuon niya sa ating mga buhay. Ang pamana ng Diyos amang nasa langit ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Kapag kasama mo ang Panginoong Hesus, yan po ang pinakadakila at mahalagang pamana na meron ka. Kaya ingatan mo ang puso mo na nagdadala ng pag-ibig ng Panginoon. Kapag meron kang Diyos sa buhay, ikaw ang may pinakamalaking pamanang tinanggap sa kapanahunan na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati sa kapahayagan mo. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa iyong abang lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po na nakapanood at nakapakinig at inaabot po, Panginoon, ang aking tinig. At pagpalain mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng aming mga kahilingan. Hipuin mo, Panginoon, ang puso't isip ng bawat isa at ang mga buhay mong salita, Panginoon, ay maging kaaliwan, Panginoon, sa aming mga puso't isip at kaluluwa. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo po ang may mga karamdaman na magkaroon, O Diyos, ng kagalingan. Ang mga tao, Panginoon, na nawawala ng pag-asa ay magkaroon po, O Diyos, ng liwanag at kapanatagan, kapayapaan sa puso't isip. At pagpalain mo, Panginoon, ang giyera sa Middle East at sa Iran. Ikaw po ang Diyos na magbigay ng kapayapaan at bigyan mo, Panginoon, ng karunungan at kaalaman ang mga leader na magkaroon po, O Diyos, ng pagtigil at magkaroon po, Panginoon, ng maayos na pag-uusap sa dalawang panig na ito. Ikaw po ang Diyos na mabuti at ikaw po ang Diyos na palagi mapapurihan sa iyong mga kapahayagan. Maraming salamat, Panginoon, at inaangking ko po na answered prayer na po kami. Hallelujah. Pagpalain mo, O Diyos, ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus, alang-alang sa kalinis-linisang puso ni Maria at basbasan mo, Panginoon, sa pangalan ng Ama
ng anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. God bless you po.